Hello mga katomkots, welcome to Tito Mike's Kitchen! Magluto tayo ng patatim. Halika, madali lang. So, eto na nga. Isang ganito yung binili ko. Hindi ko nga alam kung bakit ko siya binili. Gagalan. Talaga. Anyway, bumili ako. Nakalimutan ko. Wala pala dito yung aming pressure cooker. Nasa San Pablo pala. Dinala ko. Anyways, so ganyan. Ang gagawin natin is lalagyan natin ng crust yung bawat side nitong pata na to. Ingat lang kayo kasi minsan tatalsik talaga ha. Ang sakit. Grabe. So yun. Ayan, ganun. Susunugin natin yung side to side. So dito ko siya ika-crust kasi ito yung pinakamalaki namin kawali. No? So, after nun, tanggalin natin, mag-isa na tayo. Kailangan natin tong mga aromatics na to para sa kanyang pagsisimmer. So, iyon nga, sibuyas, bawang, yung pinag-crustan, pinagpirituhan ng pata, doon na din ako nag-isa. Pero pwede kayong gumamit dito yung hiwa-hiwang pata. Ito na kasi gusto ko siyang gawing ganito. Wala lang. Kasi Chinese New Year ko siya niluto before. So, yun. Ito, nilagyan ko siya ng toyo na paminta. Tapos, ayun. Since wala akong Sprite. Nilagyan ko siya ng Sprite. Yan. Magkakaroon siya ng matamis-tamis talagang lasa. Pagkatapos ng Sprite, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Again, hindi ako nagme-measure talaga kapag nagluluto ng ganito. Tansya-tansya. So, brown sugar. For added, tamis. And konting ketchup. So, ang nilagay ko is tomato ketchup. Pwede naman banana ketchup. Tapos bay leaf or laurel. Lagay nyo lang na ganon. Tapos, syempre, ayan. Ito yung itsura niya kapag may water na. Dinagdagan ko pala ng tubig, syempre, para makover at least kahit paano yun. Pero kung may mas malaki kayong talyase, pwede nyo siyang ilagay doon. Doon nyo na lang para talaga nakalubog siya. So, yan. Hintayin lang natin ulit siya mag-simmer. Ganito, kulo-kulo. Yan. Tapos, yung nilagay ko na to, yung juice sa may fruit salad. Kasi nga, since Chinese New Year, nag-fruit salad ako, kesa itapon yung sabaw nun, yung pinaka-syrup ng fruit salad, nilagay ko na lang dito. At nilagyan ko pala ng star anise, 2 piraso lang. Tapos, hindi lang ito yung ilalagay pa natin, no? Meron din tayong ilalagay na isa pang amoy. Ito ay ang cinnamon stick. Buti meron ganito kasi nakatambak lang naman doon sa namin. Di gamitin, di ba? So, yan. Ako, nilagay ko siya sa low heat lang. Tingnan mo, dapat medyo ikot-ikot talaga yung nyo. O kung di man is yung non-stick talaga yung gamitin nyo para hindi masunog na ganata mo. Hindi naman pumait itong ko in fairness naman. So, ayun, parang ganyan, nasunog. Kasi nga, dumidikit dito sa sa kawali. So, nilagay ko na yung pineapple natin. Yes, para ma-incorporate palalo yung lasa ng pineapple. Tapos, naglagay din ako ng shiitake mushroom. Sarap na itong, actually itong shiitake pang ulam siya. Hindi ko alam. Sarap ng lasa nyo. As in. So, yun. Simmer natin siya. So, ito, medyo may katagalan siyang sinimmer. Mga 3 hours o 3 or 3.5 hours ko siyang pinakuluan. So, every time na mauubos yung sabaw at hindi pa malambot yung yung pata, dagdag ng water. At ikot-ikot lang nung karne para hindi lalong magsunog. Kasi pag sinunog mo lahat, mapait na talaga lahat siya. Pwede nyo tanggalin yun kung kung gusto nyo. Pero kung hindi naman siya umeffect.
So, aside from that, ito yung mga 'to, yung carrots na 'yan, pang-garnish lang naman din 'yan. So, para meron tayong, gulay naman on the side of this, ah, ah, ulam. Actually, it's like humba, 'di ba? Humba, yung patatim, medyo marami lang 'tong masyadong ano, ingredients. Actually, puwede nga 'to panghanda sa New Year or Pasko. Kasi para siyang ham na ham yung dating niya kasi, na Chinese. So, ayan. Etong ano 'to, mga magti-3 hours na 'to. So, konting ano na lang is puwede na natin siyang patayin yung kalan. So, ito ang mali ko, 'wag niyong tagalan pa yung, kulo kung nilagay niyo na yung bok choy. Kasi makikita niyo yung magiging itsura niya kapag ganyong katagal niyo siyang nilagay agad. So, ito yung mali ko. Siguro mga 3 minutes bago niyo patayin, do'n niyo palang ilalagay itong bok choy para hindi ma-wilt. Okay? So, ayan, punong-puno na naman siya. Wait lang natin. Tapos, siyempre, lalagyan niyo ng pampalasa yan. Itong bok choy. Kung wala naman kayong bok choy, okay lang kung walang bok choy. Kasi minsan wala din doon sa tindahan, sa groceries. Supermarket pala. So, ayun. Actually, kung na-wilt ng ganyan, okay na yun eh. For me lang ha. Lalo na yung mga super healthy-healthyhan. Gusto nila kasi may crunch pa. Ito kasi na-wilt talaga. So, pasensya naman. Anyway, hindi naman siya yung star. Ang star is si patatim. Kaya, doon tayo mag-focus kay patatim. Okay? So, few minutes na lang, patayin na natin siya. At ito na nga yung tsura ng ating patatim sa plate. Yes. Yung bandihado namin nabasag sa init. Di ko alam. Fake yata yun. So, yun. Eto na siya. Super lambot na niya. As in, 3.5 ba naman? So, yan. Iayos lang natin. So, ito na nga yung sinasabi ko na lanto tayo itong tawag dito bok choy. Hindi dapat siya ganyan. Dapat green na green pa siya. As in, fresh na fresh pa dapat. So, wag niyong gawin yon ha. Siguro 1 to 3 minutes na. Yeah. 1 to 3 minutes bago nyo patayin yung kalanda. Doon nyo palang ilagay. Yan. Ayusin lang natin ng konti. At yun na yun. Yung carrots. Ang sarap ng carrots ha. Tsaka syempre itong shiitake mushroom talaga. Recommend ko to kung wala naman kayong gout. O rayuma. Sarap siya. As in, para siyang century egg ang feeling mo pag kinain mo siya. Yung texture niya. Medyo jelly kasi siya. Ang sarap. Anyways, so yun na nga, lagyan natin ng sauce. Hindi na ako naglagay ng slurry. Hindi ko na siya ginawang slurry para mas ma-feel ko yung lasa ng juice mismo niya. Kasi kung slurry, parang hindi naman siya slurry for me. So yan. So yun lang. So sana magustuhan nyo to kasi ako nagustuhan ko. 3 lang kami kumain nito. Siguro may 3 araw namin kinain to. Char. So, ayan lang. Don't forget to subscribe. In fairness, masarap siya. As in, ang lambot. Yun lang. Bye!